Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bren. Nais ko lang rin sanang ibahagi yung nakakakilabot kong karanasan. Matagal na itong nangyari, pero hindi ko pa rin makalimutan. Kaya naisip kong ikwento dito sa iyong programa. Laking Maynila po ako at napapakinggan ko lang yung mga kwentong kababalagan at aswang sa mga kwentuhan, lalo na nung mga bata pa kami. Kung kaya hindi pa talaga ako nakaranas alinman sa mga ito. Pero nang minsang magbakasyon kami ng aming pamilya sa probinsya, ay doon ko napatunayan na hindi lang pala talaga sila umiiral sa mga kwento, kundi totoo sila at nakikipamuhay na kasama natin. Nangyari po iyon ng isang gabi habang natutulog po kami ng aking nakababatang kapatid sa kwarto nila Lola. May kalakihan ang bahay nila, pero luma na at ganon din yung estilo at pagkakayari dito. Isa iyon sa mga sinaunang bahay na natayo doon sa kanilang lugar, na hanggang nung mga sandaling iyon ay nakatayo pa rin at wala pang nababago. Bali nasa ikalawa kaming palapag na magkapatid. Nakahiga kami noon sa kama na may mga haligi pa sa bawat kanto. Mga antigo kasi yung kanilang mga kasangkapan. Kaya iyon din yung isang bagay na nagbibigay ng takot sa amin ng kapatid ko. Natatandaan kong hinayaan lang naming bukas yung bintana para presko. Wala namang problema dahil may grills naman iyon. At amin ding ibinuhol yung kortina nang sa ganon ay hindi makasagabal sa hangin na papasok. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong nagising noon. Basta pagmulat ko ay napasigaw na ako ng todo at nagtatakbong palabas ng kwarto. Nainiwan ko talaga ang kapatid ko. Pero nung lumingon ako ay nakita kong nasa likod ko na rin siya, dahil naalimpungatan sa malakas na pagsigaw ko. At nang nasa pasilyo na kami ay nakasalubong na namin yung aming mga magulang, yung isang kapatid ng tatay ko at si Lola. Halos sabay-sabay nila akong tinanong kung ano ba raw ang nangyari at kung bakit ako sumigaw. Nanginginig pa ako nung mga sandaling iyon dahil na rin sa sobrang takot. Natataranta kong sinabi sa kanila yung aking nakita. Ang sabi ko, nakakita ako ng aswang na nakakapit sa may harang na bakal ng bintana. Nakakatakot ang kanyang itsura. Meron siyang mahabang buhok na nakabuwagag na nakapulupot din doon sa bakal.
Mayroon din siyang mapupulang mga mata at may matutulis siya na mga ngipin. Kanila akong pinakalma at pinainom ng tubig. Pero ang lakas pa rin ng pagkalabog ng aking dibdib. Ang buong akala ko ay iyon na yung una at huling karanasan ko pagdating sa mga aswang. Pero hindi pala. Dahil minsan pang naulit iyon. Habang naroon pa kami sa probinsya nila tatay. Naiwan kasi kami noon ng aking kapatid sa bahay. Dahil sa may pinuntahan sila. May titingnan silang lupa na iniaalok noon kay tatay at balak niya iyong bilhin. Mag-aalas 3 na noon ng hapon at naglalaro kami magkapatid sa bakuran nila lola. Nang biglang may mapansin kami na nakaupo sa may bubong ng bahay. Maitim ang balat noon. Nabigla naman iyong umalis at nagpunta sa gawing likuran. Paglingon ko ay natanaw ko sila tatay na paparating na. Kaya agad naming sinabi sa kanila yung aming nakita. Dahil naman sa mga pangyayaring iyon, matapos na mabayaran ni tatay yung lupang ibinenta sa kanya, ay umuwi na kami sa Maynila. Pagkat lubha sila nag-alala para sa aming kaligtasan na magkapatid. Nalaman namin mula kay tatay na mayroon pala talagang aswang sa kanilang lugar. Isang angkan na mga aswang na noon pa man ay bantog na sa kanila. Ang kwento ko pong ito, Sir PB, ay hango mula sa tunay na pangyayari na naranasan mismo ng aking nanay Mirna. Ayon sa kanya, high school sila noong mga panahon na iyon. Ang kuya niya na si Reynaldo ay may hinahangaang isang mag-aaral na kaidara niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Mean. Malimit daw nitong ikwento kay nanay ang tungkol doon sa tuwing nasa daan sila. Magkasabay kasi sila ng kuya niya kapag umuwi. Hindi nito maitago yung matinding paghanga kay Mean. Maganda naman kasi talaga ito. Noong mga pagkakataon na iyon, ay wala pa namang napapabalita sa lugar nila tungkol sa mga aswang. Kaya kampante ang mga tao na naglalakad kahit paabutan ng gabi sa daan. Wala ring mga loko at masasamang tao doon sa kanila, sabi ni nanay. Minsan, matapos makapananghalian, ay kinulit siya ng kuya Reynaldo niya. Nasamahan daw niya ito doon sa bahay nila Mean. Gusto daw niyang makausap ito. At pagkat araw noon ng Sabado, kung kaya, wala silang pasok. Tumanggi naman si Mirna dahil sa marami pa siya mga gagawin. Pero sadyang mapilit ang kuya Reynaldo niya. Kaya nung huli, ay wala na rin siyang nagawa pa, kundi ang pagbigyan nito. At dahil sa madalang panoon ang mga sasakyan sa kanilang lugar, kung kaya naman napilitan silang maglakad na magkapatid. Malayo ang kanilang nilakad, kaya panay ang reklamo ni Mirna sa kanyang kuya. Pero sinasagot lang siya ni Reynaldo na kanya siya nitong ililibre ng soft drinks at ice candy. Mabababaw lang daw kasi ang kanilang kaligayahan noon. Mga ganung bagay lang, sapat na
Nang nasa bukana na sila ng daan papunta sa bahay nila Mean, ay minsan pang nagtanong ang Kuya Rinya sa tindahan na naroon kung doon nga ba ang daan papunta kanila Mean. Gusto kasi niyang makasiguro. Sinabi naman ng tindera na doon nga. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Mga mag-aalas 4 na noong mga oras na iyon. Nang natanaw na nila yung bahay, ay napansin kaagad ni Myrna yung saya sa mukha ng kanyang kuya. At parang mas lalo pa itong sumigla na pareho silang walang kaalam-alam sa kung ano ang sinusuong nila. Nang makalapit pa sila, ay napansin kaagad nila na tila mayroong okasyon. Dahil sa may mga tao sa kanilang bakuran. Naisip nilang mayroong handaan. Dahil sa nakita pa nila yung mga naglalakihang kawa at kaldero na nakasalang na sa apoy. Kaya kahit si Myrna ay tila nakaramdam ng pagkasabik, naisip kasi nila na makakabahagi pa sila sa kung anumang handang pagkain ang meron. Pero iba sa kanilang inaasahan ang nangyari. Tila sila pa ang pagsasaluhan ng mga aswang na naroon, na naging malinaw na kagad sa kanilang magkapatid nang magsitinginan ang mga ito sa kanila nang mapansin ang kanilang presensya. Nakita nila ang mga nakakatakot na itsura ng mga taong naroon, na sa paraan pa lang ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila ay naunawaan na nila kaagad ang masamang balak ng mga ito. Pati si Mean na kanyang hinahangaan ay hindi rin naiiba sa kanila, na mga nagtatayuan ang mga buhok tulad sa mga hayop kapag nagagalit, na nakita pa niyang naglaway ang mga ito, na hindi man lang naputol hanggang sa sumayad iyon sa lupa. Hindi na sila nag-isip pa. Agad na silang tumakbo na sumisigaw at humihingi ng tulong, na yung saya at sigla maging yung kanilang pananabik na magkapatid ay mabilis na nawala at napalitan iyon ng matinding takot. Buti na nga lang at kapwa may talento silang magkapatid sa pagtakbo, na pareho silang manlalaro ng kanilang paaralan pagdating sa track and field. Nang dumating sila doon sa may tindahan, ay nagulat pa yung tindera sa ayos nila. Pareho silang hapong-hapo na magkapatid at namumutla. Nakiusap sila sa may-ari ng bahay na kung maaari ay patuloyin na muna sila dahil sa mayroong humahabol sa kanilang magkapatid. At nang magtanong ito kung sino, ay sinabi nilang mga aswang, na nagtaka yung babae. Pero pinagbuksan naman sila. Nang ikwento nila sa babae yung nangyari, ay hindi ito makapaniwala. At wala daw siyang nakitang mga tao na nagpunta sa bahay nila Mean, maliban sa kanilang dalawa, na ipinagtaka din nilang magkapatid iyon ng kanilang marinig, pagkat saan nang galing at dumaan ang mga taong nakita nila doon. Nang dumating yung araw ng Lunes, ay hindi na pumasok pa si Mean sa kanilang paaralan. Bagaman wala naman silang pinagkwentuhan na magkapatid, at kalaunan ay nabalitaan nila na wala na ito sa kanilang tinitirahan. Lumipat na sa ibang lugar.
Ang laki ng panghihinayang ni Reynaldo nang malaman niyang ang kanyang napupusuan ay isa palang aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. Babahagi ko lang rin po yung naging karanasan ng tatay ko. Nung mangyari ito sa kanya, ay ipinagbubuntis pa lamang ako ng aming ina. Pero anak na nila noon ang Kuya Danilo ko. Bukod sa maliit na lupang inaasikaso ng mga magulang ko, ay nangungumpra din ang tatay ko noon ng isda. At kanya itong inilalako gamit ang kanyang bisikleta. Sabi ng tatay ko, bago maghating gabi, ay umaalis na siya ng bahay namin para mag-abang doon sa mga mangingisda na magbabagsak ng kanilang mga huli. Medyo malayo din kasi iyon mula sa amin. At talagang sinisiguro niya na pagdating ng mga ito ay naroon na siya upang makapamili. Minsan, nang umangkat siya ng isda, pasado 12:00 pa lang, ay naroon na siya sa daungan. At tulad ng kanyang nakagawian, ay pumuwesto siya sa paborito niyang upuan at bumili ng kape. Habang umiinom siya ng kape at naninigarilyo, ay may napansin siyang isang babae na nakatayo sa di kalayuan at para iyong nakatingin sa kanya. Kaya panandalian niya iyong tinitigan at kinilala. Pero hindi niya iyon mamukhaan. Kaya binaliwala niya lang iyon. Nang dumating yung mga magbabagsak ng isda, ay mag-aalas-2 na. Mabilis niyang nilapitan yung madalas niyang bilhan at nagkasundo naman sila kaagad sa presyo. Kaya umalis na ang tatay ko matapos iyon. Nang nakakalayo na siya sa daungan, ay napalingon ang tatay ko dahil sa parang mayroong sumusunod sa kanya. Pero wala naman siyang nakita. Medyo kinutuban na siya noon ng hindi maganda. Kanyang binilisan ng kaunti yung ginagawa niyang pagpidal. Nang mga ilang metro pa lang ang naiaabante niya, ay napalingon siyang muli. Dahil sa parang bumilis din yung nararamdaman niyang sumusunod. At nagulat siya nang kanyang makita ang isang babaeng nakapaa na nagtatayuan ang mga buhok at mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng anumang sandali. Mas pinabilis pa niya ang pagpapaandar sa kanyang bisikleta. Pero nabigla na lamang siya nang maramdaman yung bigat sa kanyang balikat at namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa at tinutumog na nung babae. Lalo pa siyang nasindak nang makita ang totoong itsura nito. Para itong wala sa kanyang katinuan na inatake ang tatay ko. Ayon sa kwento ni tatay, ang haba umano ng mga kuko nito na makakapal, kung kaya napakatigas, at walang tigil siyang pinagkakalmot na pagkaminsan ay may halo pang pangangagat kapag nakakakuha ng pagkakataon. Malaking mama ang tatay ko pero nagtaka siya kung bakit hindi niya magawang mapaalis iyon mula sa pagkakakubabaw sa kanya. Parang napakabigat ng babae. Kaya wala na siyang nagawa pa
kundi ang ibigay na lang ang pareho niyang kamay para saluhin lahat ng pag-atake nito na iyon ang ginamit niyang panangga. Pero ilang sandali lang ay napansin niyang tumigil ito at gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakita niyang wala na yung babae at nang kanyang hanapin ay naaninagan niya iyong nakalayo na at tumakbo sa madilim na bahagi ng daan. At doon ay biglang naglaho. Maya-maya ay nasa tabi na niya ang tatlong kalalakihan na pawang mga nangungumpra din ng isda at tinulungan siyang makatayo ng mga ito. Sila pala ang dahilan kung bakit iniwan siya nung babae at tumakas. Hindi makapaniwala yung tatlo na sabihin niya sa kanila kung ano ang nangyari. Nang magtanong ang mga ito sa kanya, kanya na munang pansamantalang tinalian ng baon niyang ekstrang damit ang mga sugat na tinamo. Malalalim ang mga ito na gumuhit sa kanyang dalawang braso. Simula po noon ay hindi na umaalis si tatay doon sa daungan ng walang kasabay. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rafi. Nangyari po ito nang minsang ma-assign ako sa isang bodega. Bali pang gabi po ang shift ko. Isang gabi nang naka-duty po ako ay may naramdaman akong mga yabag. Kaya agad akong napatayo sa aking kinauupuan. Pagkatayo ko ay nasundan pa iyon ng mga tinig. Kaya naalarma ako. Mabilis kong hinawakan ang aking baril at inihanda. Maingat at dahan-dahan kong pinuntahan yung pinanggagalingan ng mga boses. Nagkubli ako at dahan-dahang sumilip. Pero ipinagtaka ko iyon nang wala naman akong makitang naroon. Ni isang tao ay wala. Kaya napaisip ako at napakamot sa aking ulo. Pagbalik ko sa aking pwesto, di pa umiinit ang aking pangupo ay muli kong narinig ang mga boses na iyon. Maging yung mga yabag na habang tumatagal, habang pinapakiramdaman ko iyon, ay tila mas lumalakas pa. Nung sandaling iyon ay parang lumabas na yung daga sa aking dibdib. Dahil sa kinutuban na ako ng hindi maganda. Sa totoo lang po ay buo naman ang aking loob. Kung kaya nga pinasok ko yung ganitong trabaho. Pero nung mga oras na iyon kasi ay kakaiba ang aking naramdaman. Kinilabutan talaga ako ng gusto. Pero hindi naman ako tuluyang nasiraan ng loob. Minsan pa ako nakiramdam. Hanggang sa mapansin ko na pati yung mga boses ay tila lumalakas. At nadaragdagan yung mga tinig na nagsasalimbayan. May narinig akong tinig ng batang lalaki na umiiyak. Meron din ng isang babae na nagmamakaawa. At ilang kalalakihan na tila dumaranas ng pagpapahirap. Dahil doon ay napatakip ako sa aking tenga at napayuko. Ilang sandali din akong nanatili sa ganong posisyon. Hanggang sa daan-daan ko nang tanggalin yung mga palad ko sa aking pandinig. At nanumbalik
ang nakabibinging katahimikan doon sa bodega. Napatingala ako at napabulalas ng salamat. Kinaumagahan pag-uwi ko sa aming bahay ay ikinuwento ko sa aking asawa yung naranasan ko sa trabaho. Biniro ako nito at sinabing bawas-bawasan ko umano yung pag-inom ko ng kape. Kaya sinabi ko totoo ang mga ikinuwento ko sa kanya. At bigla itong umarap sa akin at sinabing naniniwala naman siya. Ayaw lang daw niya akong lalong mag-alala kapag sinakyan pa niya yung aking mga ipinagtapat. Kaya kanya na lang akong binibiro para gumaan daw ang aking pakiramdam. Dahil nakaranas na rin pala ito ng ganong uri ng kababalagan. Sinabi pa niya sa akin na maging mapanalanginin ako para makaiwas sa mga ganong pagpaparamdam. Tumango ako at nagpaalam na sa kanya. Sinabi kong magpapahinga na ako sa kwarto. Nang sumunod na gabi, bago ako tumabak sa compound ng bodega, ay nanalangin na muna ako. Nang kaharap ko na yung aking kasamaan na papalitan ko, ay tinapik ako nito sa balikat at sinabihan akong mag-ingat. Ilang taong ko ng kasamaan si Gani at mabait ito. Bukod doon, ay masayahin din itong tao. Kaya medyo nagtaka ako kung bakit ganon ang kanyang ikinikilos. Nanibago ako sa kanya at kita ko sa kanyang aura na tila ba hapong-hapo ito at maga ang mga mata. Kaya napaisip ako at naitanong sa aking sarili kung umiyak ba ito. Noong mga bandang 10:00 pasado na ng gabi, habang nakaupo ako at nagbabasa, ay nagsimula na naman akong makarinig ng mga ingay. Nag-umpisa iyon sa isang tunog na parang mayroong hinahampas. Tunog iyon ng paghagupit at naramdaman kong nag-umpisa na namang magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, partikular na yung sa may bandang batok. Medyo madilim doon sa lugar. Sinasadya ko iyon para hindi kaagad ako makikita kung mayroon mang magbabaka sakali na pumasok. Ang tanging liwanag lang ay yun ang gagaling sa isang ilaw na nasa may poste ng compound. Itinigil ko yung aking ginagawang pagbabasa at umusal na muli ng panalangin. Pero habang isinasagawa ko iyon, ay tila lumalakas na naman at dumarami yung mga tinig. Muli ko na namang narinig yung mga tinig nung nagdaang gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay may napansin akong kakaibang tunog na noon ko lang napakinggan. Hindi ko iyon narinig noong nagdaan. Sa aking isipan ay malinaw ko iyong mailalarawan na parang isang bolang bakal na hinihila, na pati yung kadena ay naririnig ko pa. Napatakip akong muli ng aking tenga at napayo ko sa aking pagkakaupo hanggang sa tuluyan na akong nagimbal nang maaninagan ko ang isang babae na nakasuot ng kulay puti at dahan-dahang bumababa sa hagdanang bakal ng bodega. Mayroon iyong mahabang buhok pero walang muka. Hindi ako nakagalaw nung mga sandaling iyon. Nagpatuloy ito sa kanyang pagbaba
At nang nasa huling baitang na siya ng hagdan, ay lumingon pa ito sa direksyon ko. Halos maluwa ako sa tindi ng takot. Noon lang talaga ako nakaranas ng ganon. Ngunit bigla iyong naglaho nung nasa sementadong sahig na. Napabuntong hininga naman ako ng malalim at nasa puko ang aking noo ng 2 kamay. Ngunit bigla akong kinilabutang muli. Nang habang nakayuko ako ay may nakita akong mga paa na nakayapak na nasa harapan ko na. Halos ayokong iangat ang aking ulo upang makita iyon, pero nakapagtatakang parang may kung anong puwersa na gumawa noon para sa akin, na tila ba may humawak sa baba ko at pilit iyong iniangat, na para bang sinasabi na akin siyang tingnan. At nakita ko ang babae na nasa hagdan kanina, pero malabo ang mukha nito na hindi mo talaga makikilala, na ang tanging naroon na mababakas ay yung 2 malaking butas na pinaglalagyan ng mga mata. Naramdaman ko na lang na tumulo yung aking mga luha. Napapikit ako at muling umusal ng panalangin na sana ay matapos na iyon at matigil na, dahil sa bakay hindi ko na talaga makayanan pa. Hanggang sa napansin kong nawala na yung mga ingay at tinig. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at wala na rin sa harapan ko yung babae. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi na ako nagbanggit pa ng kung ano sa aking asawa, pagkat ayoko siyang mag-alala. Kinagabihan nung araw na iyon, nang papasok na ako, ay panay ang pag-vibrate ng aking cellphone habang nasa pampasaherong sasakyan ako. Binaliwala ko lang ito dahil sa ugali ko na ang hindi maglabas ng cellphone kapag nasa pampasahero akong sasakyan, dahil laganap ang nakawan doon sa dinaraanan ko. Marami ang mga snatcher na nangahablot. Nang naglalakad na ako papunta doon sa bodega, ay nagtaka ako kung bakit napakaraming tao at mayroon pang ambulansya. At naroon din yung aming OIC. Paglapit ko sa kanya ay agad niyang sinabi sa akin na patay na yung kasamaan ko nagjo-duty roon. Nagpakamatay raw ito. Kinilabutan ako at bumilis na bigla yung pagtibok ng aking puso. Nang kunin ko ang aking cellphone ay nakita kong may mga mensahe pala, at iyon ay mula sa iba naming mga kasamahan na kanilang ibinabalita sa akin ang ukol sa nangyari kay Gani. Pero ang nakakasindak pa dito ay yung napakaraming text sa akin ni Gani na iisa ang sinasabi: mag-ingat ka pre, ikaw na ang susunod. Dahil sa nabasa kong iyon ay talaga namang kinabahan ako, at laking pasalamat ko pagkat magkakaroon ng investigasyon doon sa bodega, kung kaya hindi na muna ako pinapasok ng gabing iyon doon. At aking ipinakita sa OIC namin yung natanggap kong text mula kay Gani. Kaya nakiusap ako kung maaari ay ilipat na lang niya ako ng ibang destino, at pumayag naman ito.
Nang sunod na magkita kami nung aming OIC, ay kanyang ipinalita sa akin ang isang bagay na nakapagpaisip sa akin ng malalim at nakapaghatid din ng matinding takot. Ipinakita niya kasi sa mga nag-iimbestiga yung mga text na natanggap ko mula kay Gani, sa pag-asang baka makatulong iyon kahit papaano sa kanilang isinasagawang imbestigasyon. Pero lumalabas na ilang oras nang patay si Gani bago pa yung pagkakagawa ng mga mensahe na iyon para sa akin. At ayon din sa mga ito ay talagang nagpakamatay ang kasama namin, na walang anumang bakas na may pumaslang dito na ibang tao o palatandaan ng foul play. Hanggang dito na lang, sir, at sana ay magustuhan nyo. Kung makaranas akong muli ng kababalagan sa aking trabaho, ay hindi ako magdadalawang isip na ibahaging muli sa inyo. Maraming salamat po. Gusto ko lang po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong ako po ay naninirahan pa sa aming probinsya. Mayroon po kasi akong hindi makakalimutang karanasan na nangyari noon. Naganap po ito nang minsang papauwi kami ng nakababata kong kapatid mula sa aming paaralan. Padilim na noong mga oras na iyon. Kami kasi yung pinakamalayo ang bahay sa aming mga kasabayang umuwi. Kaya dalawa na lang kami na naglalakad ng kapatid ko noong mga sandaling iyon. Nang biglang makarinig kami ng isang malakas na tunog na parang mayroong lumipad mula sa gilid ng daan. Malakas iyon na hindi po talaga aakalaing isang karaniwang ibon lang. Kakaiba talaga yung narinig naming magkapatid. May isip mo na malaki yung lumipad. Pero nang lingunin namin kung saan nanggaling yung tunog, ay wala naman kaming nakita. Kaya nagkatinginan kaming magkapatid na kapwa nagtaka. At sabay kaming nagmadali sa paglakad. Yun yung unang pagkakataon na pinadaanan kami ng ganong uri ng pagpaparamdam. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil makalipas lang ang 2 araw, tandang-tanda ko na araw iyon ng Biyernes, na habang binabaybay namin yung daan pauwi sa amin, ay bigla na lang sumulpot ang isang napakalaking aso mula sa gilid ng daan at papunta sa aming direksyon. Kaya mabilis kaming tumakbong pabalik at nagsisigaw kami ng aking kapatid. Nang malapit na kami noong maabutan, ay siya namang pagdating ng isang taga roon sa amin na si Mang Pilo. Agad nitong hinugot yung kanyang itak at iniamba sa asong paparating. Ngunit hindi na iyon nagtuloy pa. Nakita na lang namin iyon na lumis na ng daan. Na nagulat pa kaming 3 nang magpalit iyon ng anyo. Nakita namin ang isang lalaking walang damit at gumagapang na papalayo, na nang kanyang marinig ang pagsigaw ni Mang Pilo ay lalo pa itong nagmadaling makalayo. Laking pasalamat namin at nataong naroon si Mang Pilo na nagsuga ng kanyang kalabaw. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa aming magkapatid. At iyan po, Sir Pipi, yung aking nakakatakot na karanasan doon po sa aming probinsya. Maraming salamat po.
Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Manny. Ang isasalaysay ko po ay yung karanasan namin ng pinsan kong si Kuya Melvin. Malapit kami sa isa't isa ng pinsan ko. Kahit hindi ako ang kanyang kababata, ay mas gusto niyang ako ang kanyang laging kasama at kabarkada. Kaya sa lahat ng mga lakad nito, ay ako talaga ang lagi niyang isinasama. Mula pa sa pagkabata hanggang sa magbinata na kami, ay sanggang dikit talaga kami ni Kuya Melvin. Sabi pa nga nila, ay halos hindi kami mapaghiwalay. Minsan ay natutulog pa siya sa amin. At ganun din naman ako sa kanila. Noong mga binata na kami, ay may nakilala siyang isang babae na taga-kabilang bayan. Maganda ito. Itago na lang natin sa pangalang Maika. Maputi din ito at malapursilana ang kanyang kutis. Na kapag nakita mo siya, ay hindi mo talaga aakalaing taga roon sa aming probinsya. Namamasukan ito doon sa isang malaking tindahan na malapit sa aming lugar. Ito yung nagsisilbing pinaka-grocery store nung panahon na iyon. Halos lahat ng may maliit na tindahan ay doon na namimili. Dahil malayo pa mula sa amin yung pinakabayan. Nang makilala niya ito ay talagang hindi na niya tinantanan. Kaya madalas kaming naroon sa may malaking tindahan na iyon para lang kanyang masilayan si Maika. At kapag may pagkakataon ay kanya itong kinakausap. Magandang lalaki din naman ang pinsan ko. Lagi nga itong nagkokonsorte sa mga sagala. At maganda ang hubog ng pangangatawan nito, maging ang tindig na may kataasan din. Kaya hindi naman siya masyadong alangan para kay Maika. Halos 2 linggo din kaming nagpabalik-balik sa may tindahan at doon tumatambay. Hanggang sa nagkapalagayang loob na rin silang dalawa. At kalaunan nga ay naging nobya na ito ng pinsan ko matapos naligawan ng mahigit 1 buwan. Sobrang saya noon ni Kuya Melvin nang sagutin siya ni Maika. Niyaya pa nga ako nito sa bayan at inilibre. Pero nang minsang bumalik si Maika sa kanyang trabaho matapos na makauwi sa kanila, ay bigla itong nagpaalam kay Kuya Melvin at sinabing itigil na raw nila ang kanilang relasyon. Naisip pa nga noon ng pinsan ko na baka may iba na itong mahal. Pero sinabi naman ni Maika na wala. Ngunit kahit anong pilit ni Kuya Melvin na alamin kung sino ang dahilan o kung bakit ito nakikipaghiwalay sa kanya, ay ayaw nitong magtapat. At makaraan lang ang 2 araw ay nabalitaan na namin na umalis na ito sa kanyang pinapasukan at umuwi na sa kanila. Noon ko palang nakita na nalungkot ang pinsan ko ng sobra. Hindi siya mapalagay. Talagang mahal na mahal niya si Maika. Pagtatapat pa niya sa akin, hindi mawala si Maika sa kanyang isipan. Kaya hindi na ako nagtaka pa nang isang araw ay yayain niya akong samahan siya. Napuntahan si Maika sa kanila. Kaya dahil sa mahal ko ang aking pinsan, ay hindi ito nagdalawang salita sa akin. Agad akong pumayag dahil na rin sa nakikita kong sitwasyon niya.
Kaya bumiyahe kami nung mismong araw na iyon upang puntahan si Micah sa bahay nito. May kalayuan ang kanilang lugar. Halos mahigit 2 oras ang itinagal ng aming biyahe sa jeep. Gayon tuloy-tuloy ito pagkat wala naman traffic sa amin. Pagkat kakaunti pa lamang ang mga sasakyan noong panahon na iyon. Nang bumaba na kami ng sasakyan, ay agad kaming nagtungo sa isang tindahan na malapit sa tabi ng kalsada. Bumili si Kuya Melvin ng biskwit. Ginawa niya iyong dahilan para makapagtanong. Mahiyain kasi ito. Nang tanungin niya yung babaeng nasa tindahan kung saan ang bahay nila Micah, ay natigilan nito. At napansin kong pati yung mga naroon na bumibili ay panandaliang napahinto. At nagkatinginan sila ng babae. Sa halip na sagutin si Kuya Melvin ng babae, ay nagtanong ito sa kanya kung bakit daw niya gustong malaman at kung ano raw ang pakay namin doon. Naging matipid naman si Kuya sa kanya naging pagsagot. Sinabi niyang mayroon lang sasabihin sa dalaga. At matapos na maibigay ng babae sa amin yung direksyon, ay nagpasalamat na kami ni Kuya at tumalikod na. Pero bago pa kami tuluyang makaalis doon sa harapan ng tindahan, ay pinaalalahanan kami ng babae na mag-ingat. Dahil naman sa sinabing iyon ng babae, ay napaisip ako at nagtaka. Ang unang sumagi sa isip ko ay baka pinamumugaran ng mga NPA yung kanilang lugar, kung kaya niya kami pinag-iingat. Padapit hapon na ng mga oras na iyon. Nagkukulay kahil na at mamula-mula yung sinag ng araw. Kaya medyo nagmadali na kami. Kinilabutan pa ako nung binabaybay na namin yung mahabang daan na yung magkabilang panig ay mga nagtataasang talahiban at nagkalat na mga dayami. Konting lakad pa ay napansin na namin yung malaking puno ng kayumito na siyang ibinigay sa aming palatandaan ng babae sa may tindahan. Kaya napabulala si Kuya Melvin nang malapit na tayo. At di nga nagtagal ay natanaw na namin yung nag-iisang bahay na naroon. Nang mapatingin ako sa pinsan ko, ay napansin kong umaliwalas na bigla yung kanyang mukha. Ramdam ko yung kanyang saya. Nang makalapit pa kami sa bahay, ay napansin naming nakasara ang pinto at mga bintana noon. Kaya maging ako ay kinabahan na baka walang tao at umalis sila Micah. Pero pursigido si Kuya na makita at makausap ito. Nang naroon na kami sa labas ng bakuran nila, ay tumawag kami at bumati ng magandang hapon. Bagaman unti-unti na noong lumalaganap yung dilim. Sa unang pagkakataon ay wala kaming narinig na may sumagot. Pero nang ulitin namin iyon, ay halos mapatalon yung pinsan ko sa tuwa. Nang makita namin si Micah na mabilis lumabas mula doon sa pinto. Ngunit hindi ito masaya na makita kami. Agad kong napansin yung pag-aalala sa kanyang mukha, na nang makalapit sa amin ay agad niyang hinawakan si Kuya sa kamay
at hinilang papalayo. Sabay tanong sa amin kung ano ang aming ginagawa roon at bakit kami nagpunta sa kanila. Mabilis na sumagot si kuya at sinabi niyang mahal niya ito. Gusto niya mag-usap sila. Pero mari nitong sinabi na isang malaking pagkakamali ang aming ginawa at pilit na niya kaming pinapaalis. Umuwi na raw kami habang may pagkakataon pa. Pero mapilit ang pinsan ko at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi niya ito nakakausap ng masinsinan. Hanggang sa makarinig kami ng boses ng isang lalaki. Nang mapalingon kami ay ilang dipa na lamang ang layo nito mula sa amin. Sinabi nito kay Maika na mayroon pala siyang bisita, kaya bakit hindi raw niya kami papasukin sa loob ng kanilang bahay. Mabilis namang sumagot si Maika at sinabing pauwi na raw kami at may ipinasabi lang daw ang dati niyang amo. Na nagkatinginan kaming magpinsan ng aming marinig iyon. Noong mga sandaling iyon ay nagtataka talaga ako kung bakit nagagawa ni Maika na magsinungaling at bakit niya kami ipinagtatabuyan, na para bang ayaw niya kaming manatili doon kahit na ilang sandali. Nagsalitang muli yung lalaki at inanyayahan kaming pumasok sa pamamahay nila. Kaya wala nang nagawa pa si Maika, pero kinukutuban na ako noon ng hindi maganda. Dahil bakas sa mukha ni Maika ang matinding pag-aalala. Pagkaupo namin ay may lumapit na isang babae at nagpakilalang nanay ni Maika. At kanya ring ipinakilala yung lalaki na kanyang asawa. Matapos iyon, inagpaalam sa amin yung lalaki at sinabing kukuha lang siya ng may uulam. At doon na raw kami maghapunan at matulog. Dahil sa mukhang malayo pa raw ang aming pinanggalingan at wala nang masasakyan pa noong mga oras na iyon. Lalabas lang umano siya at mag-usap na raw muna kami nila Maika. Yung nanay naman niya ay nagtungo sa kanilang kusina at tila mayroon ding pinagkakaabalahan. Muling inulit ni Maika na mali raw na nagpunta kami doon sa kanila. Hindi raw niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag nagkataon. Kaya nagtaka na rin si Kuya Melvin sa kanyang mga sinasabi. Kaya tinanong niya ito kung ano raw ba ang kanyang ipinag-aalala. Nang magsasalita na muli si Maika, ay bigla naman itong tinawag ng ina at pinalalapit. Sinabi ni Maika kay Kuya na kanya na lamang sasabihin mamaya at nagmamadali na itong nagtungo sa kusina. Makaraan ang ilang pang sandali ay bumalik na yung lalaki at may daladala na itong lalagyan. Dumiretso ito sa kusina at nanatili silang tatlo doon. Pagkalipas ng ilang mga minuto ay bumalik sila at may mga tangan-tangan ng pagkain na inilalapag sa kanilang mesa. At niyaya na nila kaming kumain. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakahain sa kanilang hapagkainan ang paborito kong ulam, adobong pugita. At magkakasabay na kaming kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, ay muli kaming naupo sa aming inuupuan nung kami ay dumating. Bigo ang pinsan ko.
na makausap ng sarilinan si Maika. Dahil halos hindi na nito nagawa pang makaharap sa amin sa dami ng kanilang ginawa sa kusina. Hanggang sa sinabi ng kanyang mga magulang na magpahinga na raw kami at bukas na lang magkwentuhan nila Maika. At kanila kaming sinamahan sa katabing kubo. Maliit lang iyon na sa palagay ko ay iyon yung nagsisilbi nilang kamali na pinag-iimbakan ng kanilang mga naani. Ibinigay nila sa amin ang aming higaang banig, kumot at unan. Binigyan din nila kami ng isang lampara at posporo. Dahil sa tuwa naman ng aking pinsan ay parang ayaw na nitong matulog pa. Kaya matapos naming mailatag yung aming higaan at maasindihan yung lampara ay nagkwentuhan na lamang kami habang nakahiga. Pero nung medyo inaantok na ako, pagkat nararamdaman kong bumibigat na ang talukap ng aking mga mata, ay bigla namang nakarinig kami ng boses. Nang silipin namin iyon ay nakita namin si Maika na nasa silong ito ng kubo. At sinabihan kaming magmadali. Pero wag daw sa pintuan dumaan. Kaya maingat naming binaklas yung dingding na yari sa dahon ng nyog. Magtatanong pa sana si kuya kung bakit, pero mabilis nitong sinabi sa amin na mamaya na lang niya ipapaliwanag. Ang mahalaga ay ang makaalis na muna kami sa lugar na iyon bago pa mahuli ang lahat. Magkakasabay naming tinahak yung daan, dala yung lampara at posporo na ilang beses namatay dahil sa lakas ng pag-ihip ng hangin. Buti na lang rin at medyo maliwanag ang buwan noong mga oras na iyon, na gusto ko na nga sanang itapon yung lampara dahil sa abala lang sa aking ginagawang pagtakbo. Pero ito pa pala yung makapagliligtas sa amin. Dahil ilang sandali lang nang lisanin namin yung kubo ay may narinig na kaming kakaibang huni. At alam na namin noong mga oras na iyon ang dahilan ng pag-aalala ni Maika. Dahil huni iyon ng isang aswang. At narinig namin sinabi nito na naandyan na sila. Kaya aking binuksan yung lampara at binuhusan ng gas yung magkabilang panig ng daan. At mabilis naman iyong nagliyab. Bawat madaanan namin ay nilalagyan ko ng gas at sinisindihan. Na ilang sandali lang ay naglalagablab na iyon. Tiniis namin ang init habang tumatakbo kami sa gitna noon, kesa naman malapa kami ng mga aswang. Nang nasa may kalsada na kami ay nakapagtatakang bukas pa rin yung tindahan kahit na malalim na yung gabi. Nang makalapit kami doon ay naroon yung babae at tila may inaabangan. At nang kanya kaming makita ay agad nitong binuksan yung pinto at pinapapasok kami. Hindi naman na kami nag-atubili pa. Pinatuloy niya kami hanggang doon sa kanilang kwarto at sinabing doon kami magtago at huwag lilikha ng anumang ingay. At mabilis na niyang pinatay ang ilaw ng kanyang tindahan. Makaraan ang halos 10 minuto ay may narinig kaming boses. Humingi pa ito ng dispensa sa kanila umanong pang-aabala. Pero nais lamang daw nilang magtanong kung napansin ba raw nila si Maika na may mga kasama.
Narinig naming mabilis na tumugon yung babae at sinabing maaga siya nagsara ng tindahan at natulog ng kanyang mag-anak kaya wala silang napansin. Nang madaling araw na ay maaga kaming ginising ng babae at sinabi niyang mag-aabang na siya ng sasakyan sa labas at kanya kaming sasabihan kapag mayroon na. At sa tulong nga ng babae ay nakauwi kaming ligtas. Nakasama namin si Maika. Bago magtanghali nang magkausap kami ng pinsan ko ay pareho kami nagtaka kung bakit dumumi kami ng buto ng kayumito. Gayong hindi naman kami kumain noon. Sumagot si Maika sa aming usapan at sinabing dahil sa iyon daw ang ipinakain sa amin ng kanyang ina at tiyuhin na ang buong akala lang daw namin ay pugita pero ang totoo iyon ay kayumito. At sinabi pa niyang saan naman kukuha ng pugita yung kanyang amain ng mga ganong oras. At saglit lang lumabas, pagbalik ay may dala na. Nalaman din namin mula kay Maika na ang pangalawang asawa pala talaga ng kanyang ina ang aswang, na kanyang hinawaan ang ina nito. Matagal na raw niyang gustong umalis sa kanila pero balak na raw niyang tanggapin ang kanyang kapalarang iyon, lalo na nung pagbawalan na siya ng kanyang amain na bumalik sa trabaho. Naisip niyang mabuti na rin iyon dahil sa ayaw daw niyang mapahamak ang pinsan ko nang dahil sa kanya. Pero ngayong magkasama na raw sila ay nasisiguro na niyang ibinigay talaga para sa kanya ang pinsan ko. At nagkatuluyan nga po sila, Sir Bibi. Ngayon ay 3 na po ang kanilang anak na puro babae. At dito po pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.